Hello po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa bahay ng aking kaibigan, si Budit Alinea. Dahil ang kanya pong anak ay nagtrabaho bilang isang OFW, hindi lamang po sa iisang bansa, kundi sa napakaraming bansa. Bakit ang dami-daming bansa? Paalala man po natin yan in a while. Huwag po kayo magkakakalas. Diyan lang kayo. Okay, so magandang tanghali sa inyong lahat mga kaibigan. Kasama na natin ngayon ang ating special guest for today. Ito'y kaibigan mga kaibigan, bata pa to, tayo dalaga na. Si Bethany Goda Alinea, or tinatawag nila na mga kaibigan niya na Betang. Tama nga mga Betang? Yes po. Wala ka na ibang nicknames? Nakasanayan na nila. Si Joseph po ang pinakaninang nila, yung mga bata pa. Kasi si Joseph na rin ang kumontak kay Betang. Now, si Betang po mga kaibigan, kagaya na sabi ko kanina, ay nakarating na hindi lamang sa iisang bansa, kundi sa napakaraming bansa. Eh bakit? So malalaman natin ngayon na, siya po ay nagtrabaho sa barko bilang isang Nurse. Okay, so magsimula tayo dyan sa nurse. Paano nakapunta ang nurse sa barko? Paano? During pandemic times, before po pala mag-lockdown. 2019, 2020 na. 2019 ako ng December, I decided na i-pursue talaga yung dream job ko, which is cruise ship nurse. So, 2019 ng December, nag-training na ako para makakuha ng Seaman's Book, tapos ay yung mga needed na ibang trainings. Kasi gusto ko pag nag-apply ako, kumpleto na yung travel documents ko. So, mas malaki yung chances ko na matanggap. Then, noong 2020, nag-apply ako, pero unfortunately, hindi agad ako nakaalis kasi nag-lockdown naman. So, saan mo nabalitaan yung nurse sa barko na yan? Nung bata ka pa? Or may nagsabi sa'yo? Or what? Actually, may pinsan kasi ako na nagbabarko. Sabi niya sa akin, yun nga, maganda yung opportunity ko sa mga cruise ship kasi nga nurse ako. Yun, siya yung nag-encourage sa akin. Pero matagal na yun. Dapat nga, actually, dalawa kami ng pinsan ko. Pero sadly, he passed away. So, ako yung nag-continue nung dreams namin together. So, maraming nurse. Yes. Maraming pwedeng pagtrabahuhan ng nurse sa mga ospital, siguro sa mga daycare centers as well, sa mga nurse, mga care houses, sa mga home for the aged and everything. Pero yung sa barko, siyempre iba yan. Yes. Ano yung certain requirements na na-qualify ka kung na pwede ka sa barko? Bukod sa I'm a registered nurse is ang marunong lumangoy? Mga ganun? No, actually hindi ako marunong lumangoy. My experience sa hospital is ER department, which is their #1 requirement. It's either ER or ICU nurse ka. Yan ang requirement as a cruise ship nurse. So walang requirements talaga na nauukol sa karagatan na kinakailangan mo lumangoy, kinakailangan mong magkumpuni ng mga lumalagpas ka na ba sa dapat mong gawin? Hindi naman po talaga totally required na marunong kang lumangoy. It's a plus na marunong kang lumangoy kasi part yun ng basic safety mo as working sa sea. Pero ayun, mag-undergo ka pa rin naman po ng training, which is the basic training. Isa sa requirements. Pero ang pinaka-requirement nila is you have at least 3 to 4 years experience as an ER and ICU nurse. Or ICU nurse, which is pasok naman ako kasi when I was working at the hospital here in Calapan sa Luna Goco Medical Center, I was an ER nurse / OR nurse. So, pasok ako sa basic requirements nila. Okay, so punta tayo ngayon sa mga bansa na napuntahan niya. Ako napuntahan ko, Japan, Thailand, tapos daan-daan lang yung iba mga over, ano tawag ito? Stop over, yung iba, Vietnam. Yes. Ang lao pala, Cambodia nakapunta dito, because doon kami nag-exit na nagtatrabaho ako sa Thailand. Ikaw, ano na mga bansa napuntahan mo na? Actually, Tito Robert, not to brag, but I have set my foot on the 7th continent already. So, ibig sabihin sa Africa, narating yun rin? Yes, I've been to Cape Verde in Africa. So, kapag tinanong kita ngayon, sa sobrang dami na napuntahan mo, mahihirapan ka ng alalahanin lahat na Kaya? I can recall most of it. So sige, I've been to Alaska, which is North America.
I've been to Canada. I've been to Brazil, Madrid, Spain. I've been to Argentina. Yeah, sa Argentina, yes. Actually, yung home port ng ship namin during Antarctica season is in Argentina, which is Australia, the end of the world. I've been to Canada, Argentina, Norway, Greenland, sa Asia, saan kayo nakatumigil? Asia, we don't travel to Asia. Hindi pa? Okay. Yes, but I've been to Asia in Singapore and Bali for vacation. Not as a nurse pa. So actually, basically talaga, ay napuntahan mo na lahat. Yes. Ano yung favorite place mo? Antarctica. Sobrang lamig. Yes. So first experience mo ng snow, heavy snow talaga is doon as bilang nurse? Yes, bilang nurse sa Antarctica. Yes, it was part of Antarctica already when I first experienced ice. Not only a snow, but literally ice. Icebergs, yung ice sheets, lahat ng klase ng ice. Longest stay sa yung bansa na talaga nagtago kayo na ng mga ilang buwan? Antarctica. Talagang doon. Meron kasi po kaming season na a month ang travel namin from Ushuaia, which is our home port, traveling through all of the parts of Antarctica, especially talagang pinakailalim ng mundo, southern part of Antarctica na dumadating yung 11 days na wala kaming signal at all. Then going up to Australia and New Zealand. Then vice versa ulit for another month. Sa mga lahat na napuntahan mo, of course, bumababa kayo, di ba? Yes. Mga ilang araw usually? 2-3 days? Usually overnight lang. Overnight lang. Yung favorite place mo and why? Memorable, remarkable, wonderful. Pareho lang. Probably Antarctica talaga. Specific country na talaga napuntahan mo na nag-enjoy ka, nakapamili kayo, nakakain kayo ng masarap, may mga nakita kang magagandang view. Wala, hindi kayo pumababa. Norway. I enjoy Norway. Actually, Norway is one of my favorite country, I can say na. Kasi Norway is such a beautiful country. Ako rin gusto ko rin sa mga Scandinavian countries, Finland, Norway. Yes. Napakaganda po talaga ng Norway. And I was so privileged kasi I got to travel there for free. Ako pa yung binayaran Kaya because I was working. Yes. Punta tayo ngayon sa sweldo. Siyempre, nang gusto ng ating mga kababayan. Kung okay lang sa'yo ha, kahit lang, approximation. Yung unang-unang sahod mo as a nurse sa barko. How much? Ay, baka Mami. Sige, pwede naman bawasan ng konti. From to. Let's say na yung isang taong sweldo ko dito, or more than, is isang buwang sahod ko lang sa cruise ship as a nurse. Kasi nangyari din sa akin yun. Hindi ka natakot nung unang alis mo? No, kasi malakas talaga po ever since ako'y bata, malakas ang loob ko. I really love traveling. Actually, ako ang namimili ng mga gamit ni Mami dito sa Tahian. As early as I was second year high school, and natuto na ako mag-travel alone. Let's admit it. Kapag sinabi nating barko, trabaho sa barko, ang laging nasa isip natin ay mayorya or lahat ng mga trabahador dito ay lalaki. Did you expect that? Or you were thinking na baka naman may mga girls? O talaga yun din na nasa isip mo kagaya ko? It's not in my thought na puro lalaki lang. Kasi ngayon, as we are, moving forward to the future, mas acceptable na rin ngayon sa society natin na yung trabaho ng lalaki is nagagawa na rin ng babae. So, I was open-minded na alam ko na hindi lang majority of the workers there is lalaki. And since it's a cruise ship, so maraming department ang nakakasakop sa mga trabaho dito. Okay, bago natin puntahan yung talagang pinaka-importante sa mga interesado makaranas ng ganitong trabaho, yung paano nakarating, ano yung mga pinagdaanan, magkano nagastos, punta muna tayo dito. Ano yung isang bagay or maraming mga bagay na hindi mo gusto sa trabaho? Yung malalaking alon. Though, sanay ako sa mag-travel at sea because we're living in an island. Pero yung alon doon is
Grabe talaga. It's literally gabahay. Na, walang sinabi yung alon dito. Yes. Walang sinabi talaga. Yung alon talaga, yun yung minsan sinusukuan ko. The things that you like the best working inside? Working is, I got to travel for free. Tsaka yung, wala akong binabayaran na bahay. Okay. Focus tayo rin sa loob ng barko. Ano yung mga bagay na na-enjoy mo doon? Nai-enjoy ko is yung friendship, yung friendship food, naman, yung okay. food. Okay. Friendship and food. Yes, because I got to enjoy food na only sa mga fine dining restaurant natin nakakain, pero doon libre. Tapos mababait yung mga boss ko. I can say napakababait ng mga boss ko. Tsaka mababait din yung kasama ko sa work. Actually, 90% of the workers there sa ship namin is all Filipinos. So nalilesen yung pagiging homesick ko. Actually, isa pa rin yun sa mahirap na pinagdadaanan naming mga seafarer is ang number one naming kalaban is homesickness. Yun nga. Yun nga dapat ang susunod kong sabihin, yung paano mo nilalaban ng pagka-boring. What do you usually do? Kasama sila, mga kasamahan niyo. Pag may time kami, nakakapag-shore leave kami, lumalabas talaga kami. We always take the opportunity na lumabas so we can breathe some fresh airs. Then, and enjoy yes, as you work. Actually, nagpapa-party din ang mga boss ko para sa mga crew. Then, we got to perform for the guest. Yes, we doon sa ship namin, kung yung other big ships like the Caribbean ships, they have a separate performers. Pero sa loob ng barko namin, the crew are the ones who is really performing for the guests. Okay, punta tayo sa details. So as a nurse, ikaw ba'y naka-confine sa room na pang medico legal, mga panggamutan, or pwede rin kayong may ginagawa ka rin mga trabaho doon na nakakapunta ka rin sa mismong may mga guests na nakakahalubilo, restaurants and everything? Yes. O doon ka lang? Kailangan doon lang ka? No. I'm nakakahalubilo ko ang mga guests kasi pag merong mga isolated guests, may mga confined guests sa room nila, ako ang naglilinis ng kabina nila. Yes, COVID. Then, aside from that, I also have this side duty as a receptionist. Yes. So how many nurses are there? Isa lang ako. Nag-iisa lang po ka lang? ako. Yes. Sa buong cruise ship? Yes. Actually, we are categorized as an expedition ship. So hindi talaga ito yung alam natin na tipong Titanic na talagang everybody is there just to enjoy and spend their money? We don't have that casino like the big ships. Ang pinagkaiba po ng expedition ship is talaga ang specialty namin is to bring the guests to different kind of experience like excursions, hiking, nature tripping. Yeah, kaya mostly ang pinupuntahan namin po talaga ay malalamig na area. Okay, punta tayo ngayon from the Philippines. Muna tayo mag-start. Magkanong naggastos mo nung una bago ka nakaalis? Siguro po all in all kasama. Kasi lahat ng trainings mo sa Manila mo kukunin. Tapos is pag nag-training ka, syempre mag-stay ka doon. Wala naman akong wala naman akong matitira doon, so I have to pay for a dorm. Siguro mga around 50 to 100. Gastos na direktang related sa pagpasok mo sa trabaho. Meron ba silang hiningi sa'yo na what? Pero lahat po ay libre. Visa, processing, plane ticket, may food allowance pa pag nag-travel ka na going to signing on. Lahat yun ay gastos po ng company. Wala na po ngayong ang mga cruise ship or any ship industry, lahat po yan ay shoulder na ng company or yung tinatawag nilang principal. So dumang ka rin sa agency, right? Yes, may... Kumakaltas sa sweldo? No. Anong kanilang... Hindi po kami kinakaltasan. Talaga pong yung... we have this third... what do you call this? Parang third party na
manning agency na kinokontakt mismo yung principal namin. Sila yung nagmamanage namin. Sila yung binabayaran. So sila nang binabayaran direkta? Yes. Para mag-hire at magbigay sa kanila. Yes. Wow, nice. Hindi ka natagalan, hindi ka nainip na bakit ilang buwan hindi ko nakakaalis. How many months did it take for you to bago makasakay? Actually po, like what I mentioned earlier na dapat nung 2020 pa ako nakaalis. Pero it took me 2 years. You have to be patient. Lahat ng bagay, I believe na may perfect timing si God. So you have to be patient. Kasi talagang ang pagbabarko is tiyagaan. Kasi sa rami yung ba namang aplikante, kailangan talaga alam mo yung edge mo. It's important talaga na at saka yung work experience mo. Kaya ang advice ko, if you want to also try the cruise ship industry, wag ka munang magre-resign sa trabaho mo unless meron ka na flight details at sigurado ka nang aalis. So while waiting, at least you're still earning. Ganun po yung ginawa ko. Nung sigurado na ako na aalis ako kasi may flight details ako, tsaka pa po ako nag-file for resignation. Ayun. Nakailang sakay ka simula nang una kang umalis? Nakadalawa na po. Pero I have this long contract kasi. So planning to go back pa? Of course. Okay. So this is just a vacation? Yes, this is just a vacation. Ang kontrata, every 6 months, every year? Actually po, for other departments, it's usually 8 to 10 months. Pero pag medical department, the basic is 3 to 4 months. Pinakamahaba na yung 6 months. But since I'm a Filipino and the expedition ship yung pinagtatrabahuan ko, I do 8 months. Alright. So kapag meron pa kayong mga tanong na hindi namin tanong sa ilang mga bagay na hindi namin napag-usapan, comment lang kayo sa baba. And parting words, would you suggest them or would you support their intention to do the same thing na magtrabaho sa ganyan? In-encourage ba sila or what? Sa mga gustong pumunta. Of course, I will encourage them to work or kumbaga i-try nila if they want a rewarding job. Pero warning. Yung great experience also comes with great responsibilities. Wala para sa akin, lagi ko nga sinasabi sa mga anak ko, walang trabahong madali. You have to really be patient. Pero, yun, ang isipin mo na lang na ang advantage na nagtatrabaho sa barko is tax-free, tapos libre yung pagkain. At ang daming napupuntahan. Yes. Wala kang pro-problemahing babayarang bills, rent, internet. In my case, libre ang internet sa amin. Pero sa big ships, nagbabayad sila. Plus, the fact na you can travel the world for free. Tama yan. Yes. Okay, so thank you very much, Betang. Alright, once again, sa mga gusto magpahabol ng mga tanong, comment lang kayo sa baba. Thank you very much. You're welcome. And more power to you. Thank you. Thank you. Thank you, Joseph. This is your friend Robato. Sa ngayong gusto ko masan mabuhay lahat ng Pinoy sa masulog ng world. Batology pa more and more and more. Thank you.